Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli kaming bumabati ng maligayang umaga sa inyo. Good morning po. Narito po muli kami upang magpahayag ng salita ng Panginoon, gayon din makasama namin kayo sa pagkain ng tinapay ng buhay. Kumusta po mga kaibigan, mga kapatid, ang ating buong magdamag na pagpapahinga? Nawa tayo ay nasa magandang kalagayan sa umagang ito. May 11 po, araw ng Martes. Pagpalain nawa ang bawat isa sa atin sa umagang ito. Tayo po ay magpapalakasan sa isa't isa. Kakain tayo ng tinapay ng buhay, mga kapatid. Ngunit tayo bago mag-umpisa, mga kapatid, tayo muna ay humiling ng gabay sa ating dakilang lumikha. Dakila at magpapalang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa umagang pinagkaloob niyo sa amin. Ama, sa aming pag-aaral sa umagang ito, patuloy kaming gabayan, bigyan ng karunungan na nanggagaling dyan sa kaitaasan. Pakalinisin kami, Panginoon, sa aming pagkukulang, pagkakasala, upang kami maging worthy sa pagtanggap ng tinapay ng buhay sa umagang ito. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso at isipan, nawa maitanim sa amin at magbunga ito, Panginoon, gayon din maibahagi namin sa mga taong nakapaligid sa amin. Patuloy kaming humihin ng gabay, Panginoon, sa inyo, sapagkat kayo lang ang aming guro na magbibigay sa amin ng tunay na aral sa umaga ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Mga ginigiliw naming tagapakinig, narito muli tayo mag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. Ang ating pong maikling topic sa umagang ito ay may pinamagatang Study with Earnest Prayer. No, mga kapatid, lahat naman tayo ay dumaan ang ilan sa atin ay dumaan sa matinding pag-aaral. Lalo na mga kapatid, mga kaibigan sa kolehiyo ay talagang ika nga ng matatanda ay nagsusunog daw ng kilay para lang maabot ang ating mga pangarap, para lang tayo magkaroon ng dunong, mga ginigiliw naming tagapakinig. Sa pag-aaral, mga kapatid, isa rin ito sa tool upang makaahon tayo sa kahirapan. Isa rin ito, mga kapatid, mga kaibigan, na pwede nating gamitin upang maahon tayo sa pagiging mangmang natin. At isa rin ito na ginagamit natin, mga kapatid. Yung talino na nakamit natin, gamitin natin sa tama, maaari din naman sa mali. Yun ang pag-aaral natin, mga kapatid. Tayo ba'y sa pag-aaral natin ay tayo ba'y naluloko pa? Tayo ba'y naisasama pa sa mga maring aral, lalong-lalo na, mga kapatid, sa pag-aaral ng banal na salita ng Panginoon? Sa umagang ito, ang ating maikling topic ay may pinamagatang Study with Earnest Prayer. Mag-aral ng may taimtim na panalangin. Kapag ba tayo nag-aaral ng banal na salita, mga kapatid, may kasama ba itong panalangin o taimtim? No, napakahalaga ito, mga kapatid, sapagkat mababaliwala ang ating pinag-aralan. Hindi maitatanim sa ating puso at isipan kung wala itong taimtim na panalangin. Sapagkat, mga kapatid, ilan sa atin yung mga tao na tumatanggap, ayaw tumanggap, mga kapatid, ng malinaw at sumusugat na katotohanan na galing sa banal na kasulatan ng Biblia, ay patuloy na naghahanap ng mas nakasisiyang katang-isip na may magpapatahimik sa konsensya. Alam niyo, mga kapatid, marami sa atin ang yung bang ayaw sa katotohanan, sapagkat ito'y pawang hinintulad sa two-edged sword na sumusugat talaga, humihiwa. No, mga kapatid, dahil sa ganitong ayaw nilang makakarinig ng katotohanan, ay
naghahanap sila ng mga katang-isip na lang, yung magiging comfortable sila sa kanilang sitwasyon. Okay lang, no? Marami sa atin mga ginigiliw namin tagapakinig, yung mga ilang turo ay yung mag-uplift lang ng spirit, pero yung magsaway ay wala, no? Hindi po ganoon ang turo ng banal na kasulatan. Kaya nga dyan sabi sa awit 50:17 seeing you hate instruction, sa ibang salin ayaw nyo ng disiplina, and cast my words behind you, isinantabi mga kapatid sa likuran, baliwala na, no? Ayaw ng disiplina ng bayan ng Israel. Gayon din sa panahon natin, ang ilan sa atin ay hindi lang ilan, marami mga kapatid ang ayaw ng disiplina, no? Ganito ang tao sa panahon ngayon. Kapag sa doktrinang inirap ay mas kaunti ang spiritual, ang pagtanggi sa sarili at ang pagpapakumba, mas malaki ang pabor na ang mga ito'y tanggapin mga kapatid. Kasi nga hindi sila sinasaway kung anong na sitwasyon nila. Okay lang, sumisimba naman ako okay lang, nagbibigay naman ako ng malayang handog at ikapo. Pero yung mga vices mga kapatid, hindi naman sinasaway ako ni pastor, okay lang. Hindi po ganon mga kapatid. Pinabababaan ng mga ito ang mga kapangyarihang intelektual para paglingkuran ang kanilang makalamang pagnanasa. Kaya nga tayo mga kapatid ini-invite na mag-aral ng banal na kasulatan. Taimtim na panalangin ang kailangan natin, no? Dahil masyadong matalino sa sarili nilang kapaluluan para saliksikin ang mga kasulatan na may bagbag na kaluluwa at taimtim na panalangin para sa may makalangit na patnubay, wala silang sanggalang laban sa pandaraya. No mga kapatid, pag tayo minsan nag-i-study pero walang taimtim na prayer, madali tayong masasama sa hindi makatotohanang turo. Kaya nga yan mga kapatid, sabi sa Hosea 4:6, my people are destroyed. Bakit? For the lack of knowledge. Kaya nga iniimbita tayo mga kapatid ng ating Panginoon na mag-aral ng taimtim, sapagkat ang bayan ng Panginoon, bayan ng Israel ay nasira, nawasak sapagkat lack of knowledge. Because bakit? You have rejected knowledge, I also will reject you from being priest for me, because you have forgotten the law. Ayan mga kapatid, kinalimutan ang mga utos. You forgotten the law of your God, I will also forget your children. So mga kapatid, law ng Panginoon, ano ba ito? Tumuturo pa rin ito sa kautusan mga kapatid. Banal ang kautusan, huwag nating kalimutan. Huwag tayong maging kagaya ng bayan ng Diyos. Ngayon sa panahon natin, marami pa rin ang nakakalimot sa kautusan. Sa pawang sinasabi, hindi na natin kailangan yan. Wala na yan. Sa bayan lang ng Israel yan. Hindi po ganon mga kapatid. Nakahanda si Satanas na tustusan ng pagnanasa ng puso kapag hindi tayo nag-i-study, Panginoon. Mga kapatid, ng banal na salita ng Panginoon. Ang kanyang inaabot ang kanyang pandaraya sa lugar ng katotohanan. Ganito nakuha ng kapapahan ang kapangyarihan nito sa mga pag-iisip ng bang tao sa pamamagitan ng pagtakwil sa katotohanan, dahil kasangkot dito ang isang krus. Ayun. Alam nyo mga kapatid, marami tayong kapatiran dyan. Hindi naman natin inaano sila sapagkat anak din sila ng Diyos. Mahal sila ng Panginoon. Pero ang tinutukoy po natin dyan sa yung sistema, dyan po sa Roman Catholic, mahal na mahal sila ng Panginoon mga kapatid. Kaya nga narito tayo upang magpahayag ng katotohanan, upang abutin sila. Hindi po natin sila minamasama, pero yung sistema po ay hindi ayon sa banal na kasulatan mga kapatid, sapagkat napakaraming turo ang kathang-isip lamang na hindi naaayon sa banal na kasulatan. Halimbawa na lang yung purgatorio, wala po yan sa banal na kasulatan mga kapatid. Marami, lalong-lalo na ang araw ng Sabat.
binago ho nila, instead na Sabado ay Linggo na daw, mga kapatid. Hindi po yun ang nasusulat. Marami po. Hindi naman po natin sila minamasama. Bagkus inaabot ho natin sila sapagkat ito po ang inatang sa atin ng Panginoon, na abutin sila, ang mga nasa kadiliman. Gayon din tayo, para rin sa atin to. Katututo natin, mga kapatid. Tayo mga Kristiyano. Ganito ang nangyari, mga kapatid. Sumunod ang mga Protestante sa kaparehong landas. Kitang-kita naman natin sa panahon ngayon, mga kapatid. Ang lahat na nakalimot sa salita ng Diyos para pag-aralan ang kaalwanan at patakaran upang hindi sila maging kakaiba sa mundo, maiiwang makatatanggap ng kasumpa-sumpang maling paniniwala sa halip na katotohanan ng relihiyon. Bawat maiisip na uri ng kamalian ay tatanggapin ng mga kusang loob na tumanggi sa katotohanan. Ang taong tumingin na may takot sa pandaraya ay mahandang tumanggap ng isa pa. Kaya nga po, mga kapatid, pinalalahanan tayo ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica 2:10-12. Ang sabi dyan, and with all unrighteousness, deception among those who perish, because they did not receive the love of truth. Kaya nga natin tayo, mga kapatid, upang ipahayag ang katotohanan, that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion that they should believe the lie, and they all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness. Mga kapatid, maliwanag ang sabi ni Apostol Pablo na nagsalita ng isang, at dahil dito'y pinadalhan sila ng Diyos ng makapangyarihan pagkalinlang upang sila sa kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan. Ayun, mga kapatid, hahatulan tayo ng Panginoon sapagkat hindi tayo umayon sa katotohanan. Kaya, mga kapatid, ini-invite tayo ni Apostol Pablo na mag-aral. Dahil sa ganitong babala sa harap natin, marapat lang, sabi diyan, napalagian tayo magbantay. Kaya ang kanya sa unang Pedro 5:8 ang sabi, be sober, be vigilant. Bakit daw, mga kapatid? Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ayan, maliwanag po yan. Yung ating kaaway, si Satanas, hinantulad sa isang leon na laging handa na may masisila, nagbabantay. Ganun din tayo, mga kapatid. Tayo mga Kristiyanong kawal, dapat lagi tayong handa. Palagiang tayong magbantay sa tinatanggap nating mga doktrina. Kaya nga, ini-invite tayo ng Panginoon na mag-aral ng time team na may panalangin. Sapagkat marami sa atin ang naliligaw, marami sa atin ang nahihikayat sa mga maling katuruan, mga kapatid. Marami sa atin. Kasama sa mga magtatagumpay na mga ahensya, ang dakilang pandaraya, ang mga mapandayang doktrina sa mga kahangahangang kasinungalingan ng espiritualismo. Alam niyo, mga kapatid, merong akda sa banal na kasulatan. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Samuel. Ito po ay si Haring Saul, mga kapatid. Nung ang bayan ng Pilistino ay handang sumakop, makidigma sa bayan ng Israel, natakot po si Haring Saul. Isa pa rito ay patay na si Samuel, ang propeta ng Panginoon, ang judge ng panahon ngayon. Kaya imbis na siya ay magtiwala sa Panginoon, mga kapatid, alam niyo ho ang ginawa niya? Kumonsulta sa isang medium, sa isang necromancy o mangkukulam o witch, mga kapatid. Ang sabi dito, basahin natin, kung tayo may aklat banal na kasulatan ay ating basahin
sa unang Samuel chapter 28, no mga kapatid. Ang sabi dito sa 3, now Samuel had died, and all Israel had lamented for him and buried him in Ramah, and Saul had put the mediums and spirit out of the land. Nakita, when Saul, sa pagpapatuloy po, when Saul saw the army of Palestine, he was afraid, and his heart trembled greatly. Natakot siya mga kapatid. Imbis na sumang-ayon siya sa turo ng kasulatan, lalong nagpakasama-sama siya. Kumonsulta siya mga kapatid sa isang medium. At ito naman ang ayaw ng Panginoon, sapagkat ito'y kasuklam-suklam sa mata ng Panginoon. Inutusan pa niya yung kanyang servant. Ang sabi diyan sa 7, then Saul said to his servant, find me a woman who is medium, that I may go to her and inquire for her. And he said to his servant, in fact, there is a woman who is in medium at Endor. Nakatagpo ho sila ng isang babae, na isang medium. Dito ho ay pinakita niya sa maikling salita ho ay pinalitaw niya si Samuel. Ay alam naman natin na ito ay isang masamang espiritu. Hindi ito ang walang kakayanan, mga kapatid, na bumuhay ng patay. Ang isang medium, ito po ay gawa ng kaaway. Ito ho ang mga ilang doktrina na ginagamit ng kaaway. Instead na tayo magtiwala sa salita ng Panginoon, ang ilan sa atin ay pumupunta sa albularyo, mga kapatid. Mali ho ito. Hindi ito na nasusulat sa banal na kasulatan. Maling-mali. Kaya nga dyan, mga kapatid, si Satanas ay pinaalalahanan tayo sa unang 2 Corinthians 11:14, mga kapatid. And no wonder, for Satan himself transformed himself into an angel of light. Mga kapatid, marami sa ilan sa atin ang mga preacher, mga pastor, mga messenger, nagbabalat kayo lamang. Gaya ni Satanas, mga kapatid, transform himself into an angel of light. Kaya nga, mga kapatid, yung isang doktrina na namanan natin ng ilan sa atin yung immortality. Sapagkat dinaya ni Satanas ang ating unang mga magulang. Sabi, hindi kayo mamamatay, bagkus magiging kayong mamumulat ang inyong mga puso at isipan. Malalaman nyo ang totoo sa mali. Mali ho yun. Doon ang nagmula ang immortality of the soul. Maraming katuruan po ang lumalaganap sa panahon ngayon, sapagkat hindi nag-aaral ng banal na kasulatan. Walang taimtim na pag-aaral at taimtim na panalangin. Kaya napakaganda hong ito, mga kapatid, na pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Kanyang ilalatag ang kanyang mga dala sa lugar na pinaka hindi inaasahan. Ito po ay tumutukoy kay Satanas. Kaya nga dyan sa 2 Timoteo, mga kapatid, chapter 3, 16 and 17. All scripture is given by inspiration of God. Minsan yung ating Biblia, hinahayaan na lang nating alikabukin, mga kapatid. Tinatabi na lang natin, tinanggap natin, tapos ilalagay na lang natin sa bandang taas, sa isang sulok, kahit saan man na hindi nakikita. Tandaan po natin, all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, mga kapatid. Ito'y for reproofing, magtama sa ating mga mali, magbigay ng instruction, that the man of God may be complete. Ayan, ito pala ang ilan sa atin naghahanap ng mga ilang katuruan, knowledge, hinahanap para makompleto. Dito pala sa banal na kasulatan, mga kapatid, kompleto na tayo. Sabi dyan, thoroughly equipped. Ayan, equipped pa for every good work. Yun, mga kapatid. Kaya tayo mag-aral ng banal na kasulatan, mga kapatid.
Kung pag-aaralan lamang ng mga tao ang aklat ng Diyos ay mayroong taimtim na panalangin para maunawaan ito, hindi tayo maiiwan sa kadiliman upang tumanggap ng mga maling doktrina, mga kapatid. Ngunit sa kanilang pagtanggi sa katotohanan, nagiging biktima sila ng pandaraya. No, mga kapatid, marami sa atin nagiging biktima sapagkat hindi nag-aaral ng banal na kasulatan. Muli, tayo'y ini-invite ng Panginoon na mag-aral ng kanyang salita, mga kapatid. Ang isa sa pinakamapanganib na pagkakamali ay ang doktrinang tumanggi sa pagka-Diyos ni Kristo. Ayun, mga kapatid, marami sa atin ay naniniwala si Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay tao lamang. Isang malaking kasinungalingan na yun, mga kapatid, na nagpapahayag na hindi siya umiiral bago sa pagdating niya sa mundong ito. Kaya nga nakasulat nga, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, mga kapatid. Pero ang ilan sa atin ay hindi pa naniniwala. Ang teoryang ito'y tinanggap na may pagsang-ayon ng malaking bahagi ng mga nagpapakilala mga mananampalataya ng Biblia. Ngunit direkta nitong sinasalungat ang pinakamalinaw na pananalita ng ating tagapagligtas tungkol sa kanyang relasyon sa Ama, kanyang banal na karakter at kanyang persistensya. Kaya, mga kapatid, muli sa aklat ng Roma 15:4 ang sabi niyan, for whatever things were written before were written for our learning, what we through the patient and comfort scriptures might have hope. Sapagkat mga ang bagay na isinulat noong una, isinulat upang tayo matuto, upang sa pamamagitan ng pagtsatsaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Napakaganda, mga kapatid, ng ating maikling pag-aaral. Sana ho tayo ay may natutunan. Sana po tayo ay mag-aral ng banal na kasulatan upang hindi tayo maligaw ng landas, upang malayo tayo sa kasinungalingan, mga kapatid. Bago tayo magtapos, mga kapatid, tayo ay makakapakinig ng napakagandang awit na alay sa Panginoon. Pakinggan ho natin. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. I want to know You more, deep within my soul. I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart, to know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know You more. When my daily deeds ordinarily lose life and song,
sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. But the gentle arms of Jesus warm my hungering to behold. I want to know you more, deep within my soul. I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart, to know your mind. Looking in your eyes, stirs up within me Christ that says, I want to know you. Oh, I want to know you, and I would give my final breath to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you Kilalanin ho natin ng husto ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Tayo po'y manalangin. Dakila at magpalang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Muli kami pinaalalahanan na mag-aral ng banal na kasulatan. Gayon din magkaroon ng taimtim na panalangin upang maintindihan namin, Panginoon, ang napakabanal mong salita. Isa itong magiging kalasag namin, Panginoon, upang hindi kami masama at mahikayat ng mga maling katuruan. Salamat sa kabutihan at binigyan kami ng pag-asa sa pamamagitan ng inyong banal salita. Salamat muli, Panginoon. Patawad sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Salamat sa kabutihan. Salamat sa mga biyaya. Salamat sa mga pagsubok na aming araw-araw na tatanggap, na patuloy kaming pinapatibay, Panginoon. Salamat sa paalala. Salamat po muli sa pagdinig sa aming panalangin. Kalakip ang pagpapatawad. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, mga ginigiliw naming tagapakinig, sa paglalaan nyo ng maikling oras upang samahan kami sa pag-aaral na banal na salita ng Panginoon. Sinamahan kami sa pagkainan upang kumain ng tinapay ng buhay. At nawa tayo natuto sa ating maikling lesson na napag-aralan sa umagang ito. May 5 po, 2021. Muli tayong bumabati sa ating mga kinikiliw na tagapakinig. At muli po ay nasa YouTube po tayo. Wala ho tayo sa Facebook sapagkat tayo po ay nakakaranas ng mabagal na streaming ngayon sa internet natin. Kami po humingi ng pamanhin, lalong-lalo na sa ating kaibigan dyan sa Jubil, Saudi Arabia, kay Brother Earl, Governor Earl, patawad at patuloy pa rin tayo magpahayag. Gumamit lang tayo ng ibang platform. Gayon din yung kanyang kaibigan dyan, si Adolf the Saint, at gayon din si Brother Francis. Muli tayong bumabati sa ating kaibigan sa Season Pangasinan, si Brother Ed, at gayon din yung ating mga listener dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Good morning po.
yung ating mga frontliners kung saan man kayo sa sulok ng mundo, sa gitnang silangan, sa Pilipinas, sa India, dyan sa Amerika o sa Hong Kong, ay nawa kayo nasa mabuting kalagayan. Patuloy kayong bigyan ng Panginoon ng magandang kalasugan, sapagkat dinededicate nyo, mga kapatid, ang inyong 100% sa larangan ng kalusugan sa pag-aalay at pagtulong sa kapwa. Ngayon din binabati ko yung aking mahal na asawa at anak dito sa Lipa, Batangas, ang aking pamilya dyan sa Oriental Mindoro, gayon din sa bayan ng Pililya, Barangay Quezon. Ayan. Good morning po. Si Kuya Boyat, yung pong may-ari ng 3J's Bakery, no? Dyan sa Ipil, Zamboanga. Isang text lang ho niyan ay padadalhan agad kayo ng kanyang masarap na tinapay. Gumagawa rin niya ng special na taho, mga kapatid. Binabati namin dyan sa Lanao, sa Davao, yung Selgas family, yung ating mga kaibigan dyan sa Gitnang Silangan, si Kuya Jemar, si Ate Myla, at si Ate Roma, si Nanay at si Tatay, Bihante Couple, siyempre si Dandan Soy, yung gwapong anak ni Brother Dante at ni Sister Mads, at si Ate Dane at si Ate Danis. Good morning dyan sa inyo. Ayun din yung aking mga kasamahan, si Brother Salvador, yung kasama ko Salvador, at si Jober, si Mark, at saka si Chris, yung aking ka-roommate ngayon, si Brother Ronel. Patuloy namin kayong ini-invite sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Muli po, magkita-kita tayo bukas, Mayo 12, bukas po, sa ganito pa ring oras, mga kapatid, umaga, bago magbukang liwayway, ang mana sa umaga, tinapay ng buhay. Salamat po. God bless.